Good morning po mga karos, magandang araw po sa atin lahat. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, nandito po tayo sa Faceport. Good morning nga po pala sa lahat ng aming client owner. Yan, unti-unti po namin pinag-aaralan yung haspe at saka base color nitong ating project dito sa Faceport. And dagdag tayo ng materials hanggang sa makuha po natin. Unti na lang naman at makukuha na. Carrier, good morning. Good morning, boss. Yan yung base color natin. Tapos pag hinaspihan siya, yan, makukuha na natin yung gusto ni ma'am dito. Yeah, good morning. Oy, good morning. Yan, babalik po tayo rito sa mga magagawa po nila. Tsaka yung update din po dun sa pinaka-final na design and color ng haspe na gagawin natin para po sa bawat pintuan. So kailangan po yan, bago yan ma-applyan ng sanding sealer tsaka ma-applyan ng clear gloss, ma-finish, kailangan ma-check muna natin kung okay na. Pag okay na, yan, dire-diretso na natin ipapagawa sa kanila. Bali, nandito naman po tayo sa phase 3. Ito yung ating fourth project dito. Bali, dito muna tayo naka-focus, pero mag-update pa rin po tayo sa mga ibang ongoing project natin ngayong araw. Ito nga po pala ay bali, pinapatapos ko na. Mga siguro bibilang na lang po ito ng mga ilang araw. So matapos na to. Pero ang naka-duty lang naman dito mga 2 tao. So 2 tao lang naman. Tapos yung iba tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin kagaya rito sa second project natin. Doon sa phase 5, doon sa phase 4, may nakapwesto. Yung sa ano nga po pala, sa phase 5, ang hinihintay na nandun yung mga installer. So hindi naman nagmamadali si client doon. Tapos meron tayong tututukan na isang project dito, yung isang Angeli, yung first project namin dito sa phase 3. Ngayong taon 2024. So after po ng mga pintor doon naman, bali ngayong araw din po pala ikakabit yung aircon doon sa phase 6 nila, Sir Jan. So attendance, then update tayo sa assignment natin dito. Dito nga po pala sa harapan, magkakaroon po ng ano rito, ng aircon, bali aircon grill. So bubutasan po namin yung harap doon sa may second floor. Nakapagdala naman na sila client owner ng unit, nandito na. Kaya may reference na tayo. Pinagpapatuloy nila rito yung handrail. Ayan. Adonis, good morning Adonis. Good morning. Ayan, bali sa handrail natin, 2x3 pa rin. Lagi nyo na nakikita to sa amin kasi yun yung nire-request nila client. Yun yung napag-usapan namin sa project contract. Tapos yung ginamit po rito, isa 12mm square bar. Pero pwede rin naman na 10mm, conforme. 2x3. Para sa taas. Bali, wala pang ganap sa taas, no? Sa bubong, no? Adon, no? Kaya wala pa kasi laging naambon. Kailangan magandang weather. Okay na yung kornisa. So ito na lang yung kukornisahan natin. Itong dito sa taas. Tapos si Bilog, habang hinihintay niya yung pagbuo ng handrail, ipapahid siya rito ng primer gamit ng flat latex. So ito pwede rin naman. Yan, kung less budget, pwedeng solo. Kapag may budget, day piece yung pondo. Yan, maganda rin quality niya. Ang problema lang po kasi dyan, laging yung hindi siya makatawan. So hindi niya kaya ng isang mano. Pero yung isang balde kasi, kayang-kaya na rito. Yung Davis pondo na isang balde, sobra na rito. So pareha lang sila ng quality. Yan, pagka gusto nyo lang na hindi marami yung pintura na magamit nyo, Davis pondo, pero nasa 3,000 plus yun. Ito kasi 2,000 plus. Yun nga lang, yung isang balde na yan, mauubos yan dito. So yun yung pinakaiba nila. Yan. Yan, kornisa, nakakabit na. Tapos dito, i-demolish po natin ito, bubutasan po natin. Kasi gagawa tayo ng AC grills. Yan, para dito. So ito na yung mga nagagawa rito sa second room. Yan, second room. Tapos dito sa first room. Yan.
Okay na. Yung magpuputol si Adonis ng bakal. Dito naman tayo sa phase 5. Yan, dala po natin yung ating owner. Yan, nakakuti na po namin yung aming mga kahoy dito at saka yung mga pamorma. Yeah boy, good morning po. Good morning, boss. Si Ricky, good morning Ricky. Good morning. Saka si Marvin, good morning. Good morning. Yan, ito yung mga nagawa kahapon. Bali, pinalinis na po natin itong harapan. Ayan, makikita nyo yung mga kahoy, nakasegregate na po yan. Bali, lahat po ito, dadalhin natin kahit kahit hindi nagagamitin, dadalhin pa rin natin. Yan, para wala pong may iwan na kalat dito. Ito po yung sa kabilang unit na pinagtambakan namin muna ng mga panambak. Yan, napakalinis na, napakapatag na. Sa mga nagpapagawa dito, yan, sama natin sa vlog. Ito talaga yung gusto ni engineer na turnover pag nag-inspect sila. Kailangan yan, nakabutan nila ganyang kalinis. Tapos ito, schedule natin ng pahakot to. Ayan. Hakot pa ng bak. Ibang gamit, nakalabas na. So pati ito, dadalhin po natin sa kabila. Ito yung sa steel deck, onti lang yung nakuha natin dyan, may siroho. Tapos ito, ginamit namin pang bubong pansamantala rito. Nakarating pa dito to, galing to ng phase 4 eh. Ayan, onti lang din yung nakuha rito. Pero yung bubong na ginamit namin dito puti. Tapos dito halos malinis na to. Yan. Ibang mga gamit na lang dito para dito sa unit. Yan na lang po iniwan natin. Ito yung gagamitin natin yung PVC panel dito. Kulay gray, yung napili ni client. Tapos ito naman po yung mga nagawa rito kahapon. Yan. Ibo-blower to bago po i-tiles. Itong kitchen counter slab natin, bali, bago po matuyo yung pinakabuhos niya, yung pinasadahan ng walis. Ayan. Tapos dito, magpapa-electrical na po tayo. Meron tayong abang dito sa header. Meron tayo rito sa ring shoe. Meron tayo rito sa kitchen counter, yan, saksakan. Tapos meron tayo rito sa ref. Yan. Tapos meron din tayo abang na saksakan para po sa cooktop. And then ceiling framing, yan yung gagawin dito. Ito na yung mga pailaw, naka-ready na. Tapos kahapon nga po pala, yung ating slab dito, napahira na po natin ng top coat. So naka-waterproofing na po siya gamit yung ating plexiband. So ayan po. Yan, nagpapasalamat po tayo sa itaas, sa Panginoon, kasi kahit pa paano nakisama yung weather. Hirap na hirap po tayong tumansya ng weather dito. Tapos yung ating mga air vents na pagdadaanan po ng exhaust fan, ng rain shield, yan, nilagyan na po natin ng elbow. Para pag umulan, hindi na po papasok yung tubig dun sa baba. Kasi itong pasingawan, lalagyan na lang din po natin ng elbow. Tapos okay na. So yung issue dito dati, na may tulo rito, okay na lahat, maayos na. At wala nang problema. So yan yung ating slab. Diba? Ganda. So alaga lang po yan sa waterproofing para yung slab natin may protection palagi. Nakabang na rin po yung mga linya, wiring. So sana si client sa amin niya to ipatapos lahat para kahit pa paano naman dahil una kaming gumawa, so kabisado na namin, di ba? So ito na lang yung mga gagawin dito. Yan, papalitadahan na lang po yan kapag nabaklas na itong pang ilalim. Siguro bigyan pa natin ng mga ilang araw. Bali ngayong umaga, wala kaming gagawin kundi maghakot. Maghahakot lang kami na maghahakot ng nito, coconut lumbers. Tsaka pamorma. Tapos bibili tayo ng pang kisame na gagamitin po nila din. Yan. Nahakot muna. Magagamit pa naman yung iba rito eh, pero yung iba talagang baka susunod ipapahakot na rin natin sa tambakan.
Ayan, lipat gamit na tayo. Pero yung nauna yung mga pamormala at saka yung mga coconut lumber dito. Wala pa rin po tayong kuryente. Ayan, pero nakasetup na yung loob nito. Hinihintay na lang po yung magkakabit. For schedule na lang. Yan, after po natin na maghakot, isa lang naman yung sa mga mahihirap gawin talaga eh. Yung mga malapit na matapos na unit, kailangan talaga ma-turnover natin na malinis. Nakagaya rito, napakadami po nating lilinisin dito kapag malapit na ito matapos, kagaya nito. Yan, kasi itong area na yan, hindi yan atin. Meron pa rito. Yan papahakot din natin yan. Medyo madami-dami din yan. Okay, attendance tayo rito. Si Louie, good morning Louie. Good morning. Tsaka si Master Jojo, good morning. Good morning. Mamaya meron tayong bibilhin na materyales. Kahit pa isa-isa lang, basta sigurado. Para naman dun sa cabinet sa taas, meron na pong nasimulang kahapon dun. Tapos yung tiles na ina-install ni Louie rito, yung kinakabit niya, tinansya ko lang yung bilang nito nung pumunta po ako dun sa tile center. Kasi nandun na rin tayo, hindi ko na ito nasukatan. Bali mukhang magkukulang yata kasi isang box na lang. Sa isang box, ilan laman? 12? 12, 10. 8. Wala lang. So yan. Bali nagpasya kasi kami yun dun sa dulo. Lagyan na rin ng tiles para matibay. Kasi kapag pintura lang at nagkaroon na ng cabinet storage dyan, pipinturahan pa. So dyan, pati doon, lalagyan na rin natin. Itong ginagawa ni Master Jojo rito, pintuan na to ng cabinet. Ang mga gagawin pa rito, yung TV console, bar counter, yan pa yung mga gagawin dyan. Tapos yung sa kitchen cabinet, ang napagpasyahan namin ni client owner dito, napagkasundoan namin, gawa po sa aluminum. Yan, aluminum po yan. Aluminum kitchen cabinet. Kapag natapos yung finishing carpentry rito, pwede na pong paumpisahan yung ating mga installation ng kornisa. Pwede na po natin paumpisahan. Ayan na yung cabinet. Yan, bali, ano po siya, naka-built-in na, naka-fix na po yan dyan sa area na yan. Ang kama, nandito po. Yan, nandyan po yung kama. Yan, kasya po dyan yung queen size or double. Tapos pagdating po dito, ang ginawa na lang namin open. Tapos ito, dalawang pintuan. Yan, open na lang to kasi kapag nagkaroon ng aircon dito, tatama kapag binuksan. Yan, tsaka ito na lang. Yan, kapag natapos yan, pwede nang paikutan ng kornisa. Yan, kahit silang dalawa na po yung magkakabit niya. May mga on-hand na kornisa na tayo rito. Yan, madami-dami pa yung mga gagawin dito. Yung sa spandrel natin kahapon, nagkaroon ng konting issue yun. Kasi nga, maliit lang to. Maliit pala yung sukat. So, hintayin pa natin yung mga spandrel pa para dire-diretso makabitan to. Yan, bali, magbe-break muna tayo. Itong umaga hanggang patanghali, sobrang trabaho. Buti na lang, may kasama naman po tayo. Yan, sila Ricky. Sila yung kasama natin kanina. Nagpabalik-balik. Tara! Bago tayo mag-break time, babalik ako ng phase 5. Yan, bali, ayan, namatayan tayo ng makina. Bali yan, dalawang unit dito sa isang phase 3. Yung ginagawa ni Bilog at saka ginagawa niya nila Ricky. Yan ang tututukan muna natin ngayong araw. Tapos check natin kung okay na ba yung haspe na ginagawa ni Kuya Rigor, para dire-diretso na rin yung trabaho. Yan, ito lang yung binili ko sa hardware. Yan, bumili tayo extra wire, bumili tayo ng flexible. Yan, tsaka tubo. Yan, kasi may mga linya na gagawin doon bago isara ng PVC ceiling panel. Yan. Medyo mapapansin nyo, nahihirapan lang talaga tayo magbigay ng update. Hindi lang sa update, hindi lang sa vlog. Medyo nahihirapan tayo kasi yung
ginagawa natin kalat-kalat. Hindi kagaya noon na may project kami sa Phase 5, Phase 4 pala rito sa Lumina 4. Tapos may project tayo sa Phase 6 na 3. Hindi tayo nahihirapan kasi ano lang, magkakadikit, kumbaga magkakalapit. Ayun. Eh dito, may project na tayo sa Phase 3, sa Phase 4, sa Phase 5. At may ongoing pa tayo rito sa Phase 6. Kaya hindi rin biro tong tinatanggap natin na trabaho. Kaya ito, ang lakas ko sa gasolina ngayon kasi itong owner ko ay gamit na gamit. Minsan nalolobatan ako dun sa e-bike, kaya ginagawa ko, ina-alternate ko sila. Bago ako pumunta ng hardware kanina doon, kasi doon ko binibili yung ibang materyales, dumaan muna ako rito sa Phase 3. May kinuha akong ano rito, power tools. Yan. Pero ang ginamit ko doon yung e-bike, saka ko dinala rito, saka ko nilagay rito. So diskarte na lang para isang biyahe lang. Hindi naman natin yan na mapagsasabay-sabay talaga lahat. Yan, bali pinay-schedule ko yung hakot panambak ngayong araw. Sana makuha para tuluyan ng malinis yung area. Siguro possible sa nakikita ko mga isa o ngayon at hanggang bukas or 3 araw na lang po kami rito. Yan na lang yung nakikita ko. Kasi papa-retouching paint pa po natin yung gate tsaka yung kisame doon sa harapan ng bahay. Yan, babalik tayo rito muna. Okay na tayo rito. Inatid ko lang yung mga materyales na kailangan nila. Ang hindi ko pa nabibili dyan, yung ilaw na gagamitin sa kusina, sa kisame at saka yung exhaust fan. So, iatid ko lang tong owner na to. Hindi pa pala tayo makakapag-break time kasi kailangan natin habulin din yung oras nila. Kung wala yung materyales, hindi rin nila makakabit. Wala rin silang gagawin mamaya. Siguro kain lang tayo ng pananghalian. After makakain tayo ng pananghalian, diretso agad tayo sa bilihan. Bali sa All Home tayo bibili at saka sa Paradahan. Oh, yeah. Yan, kunin na natin yung e-bike. Mag-e-bike naman tayo ngayon. Hello, Boss Lee. Yan, testing natin, testing. Testing natin ng mga Ilang kabubok. watts yan? 18 watts na. Ito po pala yung mga kabubok natin. Oh, Si kabugok. Justin, tsaka si Blas. Ikaw. Si Power Poplar, si Blossom. Yeah, okay na po. Yung 18 watts natin, surface type na pare. Alas 12 na po ng tanghali pala. Baka doon na lang ako sa Paradahan mananghalian. Doon ko naman bibilin yung yung exhaust fan. Grabe yung mga sasakyan dito, salubong oh. Pasalubong sila. Yeah. Yan, doon na tayo kakain ng tanghalian. Yeah. Sarap ng hangin. Woo. Okay na. Kaya bumili na tayo ng 3. Kaya na to. Kaya na ng e-bike ko. Sige. Ito lang bibiling ko eh. Sasabay sana natin sa truck eh. Papunta silang Lumina. Nag-message nga pala sa akin si Mrs. Doon daw ako kumain sa bahay. Kaya dediretso na tayo sa bahay. Actually 5 yung kailangan natin na exhaust fan, kaso nga lang 3 lang yung available ngayon. Tara. Oop, yeah. Singit tayo, singit. Yung mga karaos, nandito na tayo sa bahay. Kaya pala tayo pinauwi rito ni Mrs. para dito kumain dito. Pinagluto niya tayo ng paborito nating pesang tilapia. Kaya kain po. Sabaw, masarap yung sabaw nito.
Mainit-init pa. Sarap. Kain po tayo. Yan, pagkatas natin kumain, ihatid naman po natin yung exhaust fan doon at saka yung ilaw doon sa phase 5. Kain po. Oreo nandito. Yan, kakatapos na natin mananghalian. Ihatid muna natin to sa phase 5. Yan, papasama tayo kay Mrs. Bibili naman tayo ng kulang na tiles na ginagamit ni Louie doon. Yan, shoutout nga pala kay Sir Agno Pangasanan. Yan, God bless you and ingat pala. Tara. Dito na tayo ulit. Yan, ilaw tsaka yung exhaust. Saan nakatutok yung exit natin mo? Ilaw nasa gitna. Tapos ito. Tapos sa bandang likod ng gitna. Sentro boss yung ano? Sentro rin yung ano natin. Yung exhaust. Doon sa tabi ng ano? Yan. Ito tamaan ng tubo. Hindi, gagawan na lang ng paraan, adjust tayo. Basta nasa gitna sila. Lahat. Oo, nasa Hindi gitna. ako hindi ako maglalagay niya kayo. Ayun na sa mga pangan dito, boss. Ano yan? Ayun yung babawasan. Ay, ito, babawasan talaga to. Yan, mababawasan lahat yan tatlo. Yan tatlo. Yun ang mga update ko, medyo. Yan, framing na sila rito. Tapos may butas na yon para sa toilet and bathroom. Yan, bago takluban to, kailangan nakaayos na yung lahat ng linya. 63. Haba na ito. Haba na yun. Bali ito, possible baka umulan na naman. Pero dito sa project natin sa phase 5, yan, napakalinis na. Ang linis na ng harapan. Ito, naka-schedule ngayon. Mas lalong lilinis to bukas kung matatanggal ngayon. Yung gilid okay na din. Yan. Kapag natanggal yung mga yan, lalo magmumukhang malinis tong bahay pag natapos na po natin yung mga pintura rito. Okay, bali ito lang muna yung update. Electrical, framing, ceiling, tapos yung pag-aayos ng mga linya, yung mga tinatanong nila sa akin kanina. Yan. So abangan natin to para ma-share ko sa inyo kung magkano yung naging kontrata namin dito. Okay, tara. Di kompleto na ito? Apo, sir. Yan. Takuan yan na rin po. Thank you. Salamat. Si Master Jojo kaninang umaga meron siya pinabibili para doon sa mga finishing carpentry. Yung ngayon lang natin nabili. Tara. Uulan na to. Siguro wala nang kalahating oras, mukhang uulan na. May kulang nga rin po palang tiles si Louie doon sa ginagawa niya. Pero bukas na lang po natin bibilin kasi yung mga natitira pang tiles doon, hanggang ano niya na yun, hanggang hapon niya na. Ay, unahin na natin to kasi nakalimutan ko tong pinabibili ni Master Jojo. Yung stick wheel sa ginagawa naming finishing carpentry rito, sobra na to. Pero may paggagamitan pa tayo rito yung sa hagdanan. Tapos nagpabili rin po siya rito ng mga roller guide, yung seal hinges, pako. Yan, bali 1,875. Ito yung tinutukoy ko. Meron pa kaming isang kahon dito. Yan naman maghapon, pwede na yan. Kahit hindi muna natin bilhin to, kahit pagpabukas na natin. Bali siguro nasa kulang-kulang 20 pa kailangan namin. Dito kasi yan nagagamit siyam na pirasong tiles or siyam at kalahati. So pag tinimes to mo yun, 18 mahigit. Halos kompleto na to. Tapos yung cabinet din natin dito sa gilid. Yan, may cabinet po yan. Para itong part na to mapakinabangan.
Diyan, nandun na. Sa baba. Oo. Ayan yung weather natin. Mukhang ano na, mukhang uulan na. Hindi ko alam kung itinuloy nila rito yung ano, yung waterproofing ng bubong. And double check natin. Ayun, butas na oh. Butas na doon sa taas. Hindi niya muna tinuloy sa bubong. Wag na muna, kita mo. Kasi yung pag-a-apply po niyan, isahan lang kasi sayang yung materyales, mahal din yan. Ayan, ginagawa na nila yung sa AC grills dito. Ayan, update na rin tayo. Ayun may handrail na. Ito nga po pala, nakadrop siya ng 5 cm. Ang importante lang dito, pag winawalisan, tsaka ito, pagka mapipinturahan natin siya. And tapos ito, para malinis tingan, ito pong bakal na to 2x3, nakabaon po yan dito. Yan, ginaya lang po natin to. Handrail. Unti-unti na nabubuo. Matutuwa na to sila client, lalo na pag nakita nila ng personal. Hindi ko na lang nabibili rito yung pendant. Patatapusin na lang po muna natin to, saka natin bibilin. Si Bilog, sarado, batak, masilya. Ang usapan na namin ni client dito, hanggang ano na lang po kami rito. Hanggang primer lang. Yan na lang po yung ano natin. Aircon. Yan ang nilagyan namin ng metal paring para pagka pinahira ng masilya. Ayan, kwadrado po siya. Tapos may ano na po yun, may allowance na po. Hindi yan pwedeng saktong-sakto. Ang dilim nung palangitan din. Ginamit namin yung boran. Yes. Diyan na lang kami dadaan. Hagdanan, tapos hagdanan naman papunta rito para makakit sa taas. Pero sa ngayon, wala muna. Laging umuulan. Siguro mas maganda gawin Bilog no pag umaga. No? Para kahit umulan ng hapon, tuyo na. Pagkatapos yung weldingin dyan. Oo. Okay na tayo dito. Ayos na. 2 kwarto. Nakakornisa. PVC panel. Ang ginamit na pintuan ay solid door mahogany. 70 by 210 din yung ating solid door. Door jamb. Pin light para sa mga ilaw. Meron tayong pendant light dito. Tapos naka tiles tayo. 60 by 60. Matte tiles at saka ating handrail, tubular, and square bar. Yan. Kung tight ang budget, ito muna ipagawa nyo yung taas. Kasi hindi naman apektado yung baba nito. Yung hagdanan, huli na lang yan. Yan, huli na. Pero kung gusto nyo ipagawa agad yung hagdan, make sure na tapos na po muna to lahat. Lahat tapos na. Yung asin wala nang gagawin. Para yung gagamit na lang ng hagdanan, ano na lang po, yung mga may-ari ng bahay, kliyente. Tapos kapag ipapagawa na yung baba, yan, pwede naman po saraduhan to para hindi po masyado mag-alikabok packet dito. Eh, sinusunod na ni Adonis yung ano natin. Yung ating window grills or yung aircon grills. Yan. Bali mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Yan, ngayong araw po ng Miyerkules. Yan, kita-kita na lang po tayo for the next video. Ito paalam po muna. Tara, let's go! Dumaan tayo rito sa phase 4. Yan, ito na yung final haspi namin tsaka yung base color na pintuan. Anggil lang, anggil. Sige lang kuya, pakita ko lang. Yan, okay na to. Maangin. Yan. Maangin, maangin. Kailangan hindi masyadong ano sa electric fan. Anggil lang, anggil kasi baka mag-react yung match. Para matuloy ka. Dito naman tayo sa phase 6.
Bali ngayon naka-schedule yung aircon installation nito sa may master's bedroom. Ayan, okay na po yung ating aircon dito sa Project Athena. Yan, bali 1 horsepower, tapos yung brand is a Carrier. Yan, nandito yung yung compressor, yung outdoor unit. Tapos yung overflow niyan, since konektado naman tong slab natin at saka itong ating bubong, yung overflow ng release ng tubig nito sa tuwing mainit po yung panahon yan, dyan na po yan pupunta. Ayan, okay na.